So, ayun mga pre ano, pag-usapan po natin itong, about po dito sa 51 billion ni Pulong kasi natutulog na po, 'di ba? Oh, ito po yung gusto ng mga Duterte, yung hindi manahimik na po ng tuluyan yung kanilang, mga issue, 'di ba? Kasi nga yung, pagnanakaw nila mabubuking, 'di ba? Kasi ayon dito, District of Paulo Duterte got 51 billion infrastructure projects during father's term, 'no? So, Davao po, I mean, dito kay, Pulong, eh, nakatanggap po siya ng 51 billion para kung sa mga infrastructure, projects. Ang tanong po, simula po nung naging presidente si Digong hanggang sa pagbaba niya ng, bilang pangulo ng Pilipinas, ano po ba yung nagawa ni Pulong diyan sa Davao City? Sige. Sige po. Kasi ako, balita ko, nung, hindi pa po presidente yan si Digong, normal lang po yung kanilang pagnanakaw. Mm, normal. Pero nung naging presidente na po at nabigyan po ng 51 billion itong si Pulong, nakakapagtaka, bakit biglang dumami ang 7-Eleven sa Davao City? Ah, bakit? Sagutin niyo po 'yan mga pre, 'di ba? Sana all. Sana all. Eh, baka nga tayo. Eh, siyempre nagbabayad tayo ng buwis. Eh, baka nga tayo may ambag diyan sa 7-Eleven na 'yan, 'di ba? Oh, eto, District of Paulo Duterte, distrito po ni Pulong, nakatanggap po ng 51 billion na proyekto during, sa panunungkulan po ng kanyang tatay, 'di ba? Eto, Department of DPWH and, Undersecretary Maria Catalina Cabral confirmed on Tuesday, the recent report that the District of Davao City Representative Paulo Duterte received around 51 billion pesos of infrastructure projects under the last 3 years of the administration of his father, former Digong. Digong na lang para mabilisan tayo. And then, nakakapagtaka po, nung ito po ay binulgar ni Cabral, bigla po siyang naglaho. 'Di ba? Oo, natagpuan dun sa ilalim ng, saan yun, sa papuntang Baguio. Oo. Duda ko dun mga pre. Eh, alam natin si Cabral stress sa mga panahong yun kasi siya yung iniimbestigahan, eh. Stress din siya. Pero hindi po ako naniniwalang siya'y nagpakamatay. Hindi po ako naniniwalang siya na disgrasya doon. Pero ang paniniwala ko po dito, siya'y pinapatay. Diba? Siya'y pinapatay. Oh. Kasi binuking niya po si 51 billion. Ay malamang sa malamang, ay malaking usapin yan, malaking pera yan. Eh, para tuluyan ka ng manahimik, di ka na makasalang ulit sa investigasyon, diyan sa kamera, patayin ka na lang. Yan po yung aking, opinion at pag-analyze. Okay? Yung iba nga dyan sa comment section, nagsasabi, baka si Pulong yung nagpapatay niyan. Baka si Pulong yung may kakagawan niyan. Pero i-analyze na lang po natin yung sitwasyon. Si Pulong po ba, papayag po ba yan na magsalita si Cabral dyan sa hearing? Siyempre masakit sa tenga yun. Masakit sa tenga? So, gagawa ka ng paraan. Di ko nga sinasabing ginawa talaga ni Pulong. Pero, posible. Diba? Posible noon. Baka may meeting. Malay ba natin noon? Nag-meeting pala, nagpulong pala sila Cabral at, etong si Pulong. Nagpulong. Okay pa sila noon. Pinag-uusapan pa yung mga proyekto, anong gagawin, etc. etc. Diba? Ano yung mga proyektong gagawin. Kasi may 51 billion nga. Then, syempre, marami ding alam yan si Cabral, di ba? Hindi nung nagkalabuan na, tulak ka na. Laglagan na. Di ba? So ako, sabi ko nga sa inyo, ulit-ulitin ko po ito, hindi po ako naniniwalang ito yung nagpakamatay, ito yung nadisgrasya.
Bagkus maniniwala akong ito'y pinapatay, ito'y pinatulak, ha? Oh. Tandaan niyo po itong si Cabral, meron po siyang fear of heights. Takot po siya sa mga matataas na lugar. Okay? Kung meron kang fear of heights, hindi ka naman siguro uupo doon para mag-relax lang, magpahangin. Diba? Oh. Hindi mo gagawin yun. Kahit ako, hindi ko gagawin yun. Diba? Meron din po akong fear of heights. So, hindi ko gagawin na maupo doon sa lugar na yon. Kasi ako mga pre, ito pag ako po'y naupo sa isang lugar, tapos mataas, pagtingin ko sa baba, yung kamay ko biglang pinagpapawisan. Parang yung kamay ko yung kinikilabutan eh. Ganun po ako. Diba? Kaya hindi po ako maano sa mga lugar na delikado talaga. Hindi ako upo-upo sa mga delikadong lugar. Kasi baka mamaya malaglag ako dyan patay. Ha? So, hindi ko po ginagawa yan. So, iniisip ko, hindi rin po gagawin ni Cabral na magpakamatay. Diba? Hindi niya gagawin yun. Pero kung siya'y pinapatay, posible. Diba? Mas malaki pa yung chance ng paniniwala ko dun sa pinapatay kumpara siya'y nagpakamatay. Or siya'y nadisgrasya. Diba? Kung hindi po sana nabuking si 51 billion, malamang sa malamang, buhay pa tong tao na to ngayon. Diba? Malamang, buhay pa. Diba? Kayo mga pre, ano po yung inyong reaction sa ating topic na to? Paki-comment nyo naman po para naman mabasa po natin ng inyong mga kanya-kanyang opinion at kanya-kanyang reaction. Ayan. So ayan huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating video ngayon mga pre. Ayan, at ito na, isunod po natin ito mga pre, itong balitang ito, galing po sa Politico. Ayon po dito ang forthwith means Senate Impeachment Court should convene immediately. So balikan nga po natin itong si Chis Escudero. Anong ginawa niya po sa forthwith? Anong ginawa niya? Ginawa niyang pagong. Kabaliktaran po yung kanyang ginawa. Lalo niyang pinabagal. Diba? Basahin po natin ito mga pre, Ito'y about sa last year pa ito Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonen said that the Senate should have immediately proceeded with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte last year. So last year po yan. Which is hindi po nagawa agad, pinabagal nila kasi nagsabuhatan itong sila Marco Beta, Bato de la Rosa, Chis Escudero, diba? Sino pa ba? Si Bongo, diba? Robin Padilla, at nagsabuhatan po sila. Diba? Dinilay po nila yung proseso. Lalo nilang pinabagal. Diba? Ang palagi po nilang tinitingnan doon, technicalities palagi. Diba? Technicalities. Bakit ba kayo natatakot kasing talakayin yan? Diba? Kung ang inyong amo, wala namang kapalpakang ginawa, diba? Ma-absuelto yan. Pero kung palpak, magnanakaw, kurakot, tarantada, walang silbi, diba? Mamamatay tao, tamad. Panay travel ginagawa, nanunuhol pa, yari talaga. Diba? Mukhang may kalalagyan talaga. Diba? So, yun lang naman po yun sa akin, mga pre. Kayo, ano po ba yung inyong opinion at reaction dito, no? Paki-comment nyo man po para babasa naman po natin yung inyong mga reaksyon, okay? Etong si Chis Escudero, wala pong bilang yan, wala pong silbi yan. Kaya dapat, buti na lang, meron ng whole departure order sa kanya ngayon. Diba? Oo. At dapat pong panagutin ang taong ito, Chis Escudero, kasi marami na po siyang pag-amin. May 30 million pesos na issue. Yung may donation, di ba? Doon pa lang, wala na, palpak na yon. Nung nanalo siya, yung contractor pumaldo. Syempre, pabor siya doon sa contractor na tumulong sa kanya, nag-donate, di ba? So yun po yun mga pre. Di ba? At least po, no? Sana hindi na po maulit. Pag ito'y nakarating na po ito sa Senado, itong impeachment ni Sara Duterte ngayon, sana po ay hindi na maulit. Okay? Yung nangyari noon.
na delay po nila yung proseso. Forthwith nga eh. Ibig sabihin, agara na. Diba? Pero binaliktad nila, mga bobong senador. Cheese Escudero, number 1 bobo. Hindi pala, Ruben Padilla. Pangalawa, si Cheese. Pag-isahin na lang natin, sinong mga bobo dyan? Si Marcoleta, si Cheese Escudero, Ruben Padilla, Bongo, di ba? Bato de la Rosa, at mayroon pang iba. Diba? Sila po yung mga bobo dyan sa Senado na mga walang bilang. Kayo po, ano po inyong opinion dito? Ano po ang inyong reaksyon? I-comment nyo naman para mabasa po natin yan, mga pre. And syempre, bago po tayo magtapos sa video ito, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po mag-updated kayo sa mga uploads natin. And syempre, may TikTok, Facebook po tayo dyan. Kalimbangin nyo na lang po yan. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat. Magandang araw po.